Inspeksyonin ngayong araw ng ilang kinatawan ng gobyerno ang tanker na pinagmula ng tumagas ng bunker fuel sa Santa Ana, Maynila. Posible rin pagdesisyonan ng mga otoridad kung tuluyan ang ipasasara ang depot. May news to go si Von Aquino live. Von. Hawi, kinumpirma ng MDRRMC na kapag natapos na ang kanilang panel on-site inspection ay tutukuyin na nila kung tuluyan na nilang ipapasara ang Lorraine's Marketing na siyang pinagmula ng pagtagas ng langis dito sa Santa Ana, Maynila. Sa on-site inspection daw nila pagsasama-samahin ang mga makikita nilang violation ng Lorraine's Marketing at kung anong mga kaso ang ipafile nila laban sa kumpanya. Gayon din daw isasagawa ang hydro test sa Tanker 9 na tinanggalan ng nasa 44,000 litro ng used oil. Sa hydro test, bubusan daw ng tubig ang loob ng tangke at saka lalagyan ng kemikal. Dito raw matutukoy kung may tagas ang mga tangke o wala. Sa oras na makitang walang tagas ang Tanker 9, ididrain daw nila ang lahat ng laman ng mga tangke sa loob ng oil depot. Samantala, isilbi na rin daw kahapon ng Environmental Management Bureau ang cease and desist order sa Lorraine's Marketing para sa pansamantalang pagpapahinto ng operasyon ng oil depot. Sinuspinde na rin ng mga otoridad ang Environmental Compliance Certificate ng kumpanya. Samantala, ayon naman sa ilang residenteng nakausap namin na nakatira malapit sa Ilog Pasig, halos wala na silang nasasagap na nakasusulasok na amoy ng langis sa kanilang paligid. Hindi na. Okay na dito. Hindi na siya nangangamoy. Hindi na po. Kasi ano na po, ilang araw na eh. Hawi, sa ngayon ay wala pang bagong pahayag ang pamunuan ng Lorraine's Marketing pero nauna nang kinumpirma ng kanilang abogado na nagsasagawa sila ng parallel investigation kaugnay sa insidente at ayon nga sa MDRRMC, abutin ng 2 hanggang 3 araw bago matapos ang cleanup. Hawi? Von, matagal nang pinag-uusapan yung paglipat ng oil depot na yan dahil sa sari-saring peligro, hindi lang itong itong bunker oil leak, no? Posible ngang maging target yan ng terrorist attack. Mga local government mismo yung mga nagsasabi. At saka malapit lang yan sa Malacanang, no? At saka nasa importanteng pwesto yan sa Pasig River, no? Bakit hindi umuusad yung mga planong yon? Sa ngayon, Hawi, ay hindi pa natin masasagot yan dahil hindi pa natin nakukuha ang pahayag ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno tungkol dyan. Pero mukhang ngayong araw nila talaga pagdidesisyonan kung talagang ipapasara na ito. Dahil, Hawi, kung makikita natin ang lugar na ito, talagang napakalapit ng mga residential area. Dito pa lamang sa labas ng oil depot. At hindi lang yon, Hawi, meron ding nakatira dito sa loob ng oil depot na hindi lumikas nung nangyari ang pagtagas ng langis. Sinasabi nga nung iba, hindi talaga sila in-evacuate. Nandun lamang daw sila sa labas nitong oil depot at sa tent lang daw sila natulog. Ang iba naman ay hindi talaga umalis dito sa loob ng oil depot. Kaya naman talagang kung susuriin natin, kung titingnan natin talaga mapanganib. Hindi ba yun yung Pandacan? Hawi, Okay. pakiulit. Maraming salamat, Von Aquino.